Bumalik ako sa cubicle ko habang bitbit yung 4 na folder. Saka sumakay sa elevator at pumunta na sa itaas. Hi Bethany. Bati ko sa kanya. Hi Ken, how can I help you? I'm going to use the review room. May permission na ako galing kay Ma'am Chelo. Ani ko sa kanya. Natumunog yung phone sa desk niya. Oh, excuse me Ken. Okay. At sinagot niya to. Hello. Hi ma'am, good morning. Yes, he is here. Yes ma'am. Yes ma'am. Alright Ma'am Chelo. You're welcome. Bye-bye. At winabahan niya na ang phone. Go ahead Ken. Use the room. Thank you. Sabi ko naman sa kanya. At naglakad na ako papunta sa review room. Hinintay ko roon ang tawag ni Ma'am Chelo. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Hi Ken. Sabi ni Bethany nung bumukas ang pinto. At nakita ko na may dala siyang laptop. Kaninong laptop yan? Tanong ko sa kanya. Kay Ma'am Chelo to. Sabi niya kasi kakailanganin mo raw to. Dahil nandito yung ibang files na i-review mo. Sige, salamat. Sabi ko sa kanya. At mabilis naman siyang lumabas. Maya-maya lang itumunog ng aking phone. Hello? Ken, nasa review room ka na? Oo. Binigay pa nga sa akin ni Bethany yung laptop mo. Good. Open mo. Sabi niya kaya inon ko to. At binigay niya sa akin ang password. At kinlik ko yung icon na sinabi niya. At maya-maya lang, nakita ko na siyang nakaupo sa kama. Wow. Nasabi ko nung nakita ko siyang nakasando lang. Lock the door. Paniniguro niya. Agad ko namang nilak yung pinto at muli akong umupo sa harap ng laptop. Nakita ko siyang umalis sa harap ng laptop niya. Saan ka pupunta? Hold on. I'm going to check if my door is locked. At mabilis naman siyang bumalik. At sinuot ang earphone sa tenga niya. Sabay sabi ng, Are you ready? Kaya napatingin ako sa pintuan dahil kinakabahan pa ako. Sigurado ka ba sa gagawin natin? What's wrong, Ken? Tanong niya. Nakita kong tinulak pa niya palayo ng konti ang laptop niya. At gumapang siya papunta sa headboard ng kama. Dahilan para makita ko ang kanyang maputing ibaba. Oh wow. Nasabi ko nung nakita ko to. Sumandal siya sa headboard at tinaas ang dalawang tuhod niya. Sa kadahan-dahan ang tinatanggal ang kanyang pang-ibaba. You don't want to see me? Napapalunok ako ng laway. So, what do you want to do? Tanong niya sa akin na kinagat pa niya ang kanyang labi habang nilalaro ang kanyang nasa ibaba at hinaharap. Wow! Ang tanging nasabi ko. Dahil sobrang nakakainit si Ma'am Chelo sa mga oras na yun. Hanggang naramdaman ko na nagising ng aking nasa ibaba. Take it out. Sabi niya sa akin na napatingin pa ako sa pintuan at tinanggal ang isang earphone sa tenga ko.
Sandali akong nakinig sa labas. Na baka kasi may tao na makaninig sa akin. What's wrong? I said take it out. Kaya naman tumayo ko at binaba na to. Good boy. Iba bang parte lang ng katawan ko nakikita niya? Now, let your baby see your pet. Sambit niya. At nilabas ko to. Gising ng aking alaga. Oh my, look at that lovely pet. Nakikiliti at nagiinit ako sa boses ni Ma'am Cielo. Klarong-klaro sa HD screen ng laptop ang magandang hubog ng katawan ni Ma'am Cielo. Ang isa dito na nag-init ang mga tagpo. Hindi na ako makapaghintay sa pag-uwi mo, baby. I miss you. I miss you too, baby. Sagot niya habang naglalakbay ang mga kamay niya sa paborito kong parte. Kahit hindi kami magkasama, ramdam ko pa rin ang init. Ang ganda mo talaga, baby. Really? Yes, baby. Ang ganda-ganda mo. Nakita ko na nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ibaba. Oh, wow. Wow, baby. Miss ko na yan. Hanggang sa sobrang init na. At hindi na namin napigilan pa. Sabay namin naabot ang sukdulan. Pareho kaming masayang-masaya sa ginawa namin. Pero bigla akong napatigil. Dahil ngayon ko lang na-realize na may problema. Sabi ko sa kanya. Ha? Ano? Anong problema? Wala akong dalang tissue. Agad naman niyang hinarap ang kanyang cam. Kaya nakita ko ang maganda niyang mukha sa monitor. Oh God. Natatawa siya. Paano to? Tanong ko. Baby. Yes, baby. That's not my problem. At muli siyang naupo sa kama. Anong gagawin ko dito? Tanong ko sa kanya na tumatawa lang siya. That's not my problem. Ang init mo kasi. Hey, ikaw kaya ang Kenneth? Nanatahimik ako. I'm sorry, baby, but I need to go to sleep. I'm starting to feel sleepy. Thank you. Sabay patay na camera. Uy, anong gagawin ko rito? Sabi ko sa kanya na hindi niya na ako sinagot. At tuloy na siyang nawala sa monitor ko. Takte naman oh. Maya-may narinig kong kumatok si Bethany sa labas. Ken? Are you okay? Oh yeah, I'm okay. Kailangan mo ba ng tulong? No, hindi, okay lang ako. Thank you. Alright. Just let me know kung may kailangan ka. Napaisip tuloy ako bigla. Pero dinismiss ko na lang to. Dahil nakita ko ang aking pang-ibaba. At yun na lang ang ginamit ko. Pagkatapos maglinis, at siniguro na walang ebidensya silang makikita, lumabas na ako dala ang laptop ni Ma'am Cielo. Dalhin ko na lang to sa cubicle ko kasi hindi pa ako tapos. Sabi ko na lang kay Bethany na nakangiti siyang nakatingin sa akin. Sige, balik mo lang yun pagkatapos mong gamitin. Ani niya. At nagmamadali na akong sumakay sa elevator. At pagdating ko sa 3rd floor, tinawag pa ako ni Diane.
Teka lang, banyo lang ako. Sagot ko sa kanya. At pumunta ako sa banyo. Wala akong choice kundi itapon ang aking pang-ibaba. Dahil baka mangamoy pa to kung itatago ko to sa drawer ko. Sobrang init ni Ma'am Jello. Talaga naman yung baby ko. Natatawa kong sabi sa aking sarili habang naghuhugas na ako ng kamay. Saan ka ba galing? Tanong ni Dayan pagkatapos ko sa banyo. May isa lang akong report na nireview sa taas. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ganun ba? Uy, laptop ni Ma'am Jello yan ah. Oo. Pinahiram niya sa akin. Patingin nga. Sabi niya na nilayo ko to. Hindi, wag. Naka-on pa kasi to. Sige, balik na ako sa trabaho. Anay ko na umalis agad ako. Baka kasi mangulit pa siya at kunin ang laptop ni Ma'am Jello. Tumunog ang phone ko pagdating sa cubicle ko. At nakita ko na si Ma'am Jello ang tumatawag. Hi, baby. Nagtatampang baby ko? Wala. Ang kulit natin. Sabi ko sa kanya. Ikaw ang makulit. Ito ata yung sinabi ni Mang Teo sa akin. Na makulit si Ma'am Jello. At malambing siya. Akala ko ba natulog ka na? Napatingin kasi ako sa labas. At nakita ko ang buwan. Feeling nostalgic? Tanong ko sa kanya. Na nakita ko si Aldo na dumuho sa cubicle ko. At sumenyas to na, sinong kausap mo? Nakaway lang ang sinagot ko sa kanya. Kaya naman tumayo ko at pumunta sa break room namin para makausap ko siya ng maayos. Ang init mo? Sabi ko sa kanya na parang na-offend to. How dare you? How dare you calling me that? Nalumakas ang boses niya. Nabigla kaming may narinig na kumalabog sa kabilang kwarto. Ay, si Divina yun. Natatawang sabi niya sa akin. Wala akong pang-ibaba ngayon. Sabi ko sa kanya na natahimik to. Why? Wala akong choice eh. Tawa siya ng tawa sa sinabi ko. Maya-maya narinig na naman namin na may kumalabog sa kabilang kwarto. Shut up! Dinig namin sigaw ni Divina. Oh, that bitch woke up. Sabi niya sa akin. Ingat ka. Oh, please. I'm going to break her arms. Sobrang tapang mo talaga. Yeah. Can't wait to see you this Sunday. Mito, ano hintayin kita doon? Yup. Pasok ka lang like before. And we'll pick up where we left off. Sabi niya na nagustuhan ko ang plano niya. Alright. Sige, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Okay, talk to you later. Later, baby. I love you. Sabi ko sa kanya. Ken? Yeah? Behave. I will. Good. I love you too. At binaba niya na ang phone.
Nung tanghali bumaba na kami ni Diane sa maliit na park at kumain. Kinuwento niya ang trip niya sa Singapore at ang mga taong nakilala niya roon. Marami palang mga Pinoy doon, Ken. Sabi niya na nakikinig lang ako sa kanya. Ang lalaki ng mga buildings. May pictures pa nga ako sa hotel na tinutuloy namin. Pati yung parang hugis na cruise ship na building, yung Marina Bay. Natatawa na lang ako sa mga kinakwento niya. Gusto ko nga sana mag-shopping pero hindi pumayag si Sir Ronnie. Baklang yun. Kasama kasi namin si Leo, yung taga-taas. Kasama niyo? Oo. Balita nga sa taas boylet daw yun ni Sir Ronnie. Baka friends lang sila. Sabi ko na natawa siya. Anong friends? May friends ba magkasama sa isang kwarto at sabay maligo? Ha? Teka, paano mo nalaman? Ay, narinig ko lang. Anin niya na nagtaka tuloy ako. Dahil bigla niyang inaba ang usapan. Nang biglang dumikit sa akin si Diane, nailang tuloy ako sa kanya. Ipinatong niya kasi ang isa niyang kamay sa hita ko, na inaalis ko naman dahil umakit o pataas. At baka malaman niya na wala akong pang ibaba. Pero kwento pa rin siya ng kwento tungkol sa trip niya. At nang tumingin ako sa oras, nakita kong malapit nang matapos ang break namin. Kaya niyaya ko na siyang bumalik sa itaas. Dalawa lang kami sa elevator. At gaya ng dati, yumakap siya sa braso ko at inahalik-halikan niya ako sa pisngi. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Sino? Multo? Natatawang sabi niya. Natawa na lang din ako. At pagdating namin sa third floor, nagpaalam na ako sa kanya na babalik na ako sa cubicle ko. Okay, thanks for the lunch. At pumasok na ako sa loob. Hindi ako komportable na walang suot na pang-ibaba, na hindi pa nakatulong ang lamig ng aircon sa office. Kasama mo na naman si Diane kanina, no? Tanong ni Jepoy na natawa lang ako. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo paligawan? Ani ko sa kanya. Paano ko liligawan? Dikit ng dikit sa'yo yun. Hindi ko naman kasalanan yun. Siya yung lapit ng lapit sa akin basta. Nainis pa siya kaya in-ignore ko na lang to at tinuloy na ang trabaho ko. Maya-maya biglang tumunog ang aking phone. Nakita ko na si Uncle Jen ang tumatawag. Oh Uncle, napatawag ka? Ken, may problema tayo. Ano pong problema? Magkita tayo. Sa personal ko na sasabihin. Ani niya na parang may inaalala to. Sige po, saan tayo magkita? Tanong ko na tumahimik sandali ang linya. Sa apartment ni Karen. Pumunta ka dun paglabas mo ng trabaho. Sa apartment ni Karen? Oo. Pumunta ka dun ha? Hihintayin kita dun mamaya paglabas mo. Uncle, pwede po ba sa labas na lang? Sa Starbucks o sa restaurant? Huwag lang sa apartment niya. O bakit parang ayaw mong pumunta dun? Hindi, kasi po si Papa.
Bakit? Parang nangihinala na po kasi si Papa eh. Yun na nga ang pag-uusapan natin. Sa labas na lang po, Uncle. Huwag na sa apartment niya. Ay, hindi pwede. Basta pumunta ka doon pagkatapos ng trabaho mo. Doon tayo magkikita. Sabi niya at binaba niya na ang telepono. Kaya wala na akong nagawa pa. Napapikit na lang ako at nagdasal na sana'y walang mangyari mamaya pagpunta ko roon. At dumating ng oras na uwian na. Nagaya pa tong si Dayan na manood kami ng sine. Pasensya na, Dayan. Magkita kasi kami ng uncle ko ngayon eh. Ay, may gusto pa naman sana akong panoorin. Sorry talaga, sa susunod na lang. At bigla akong nakita si Jeboy na palabas ng building. Si Jeboy, baka available siya. Jeboy! Jeboy! Tawag ko sa kanya. Wag, okay na ako. Hatid mo na lang ako sa labasan. Sabi ni Dayan sa akin. Sorry pare. Sabi ko na lang kay Jeboy na lumabas na rin to ng building. Ayaw mo ba talaga? Pangungulit niya sa akin. Hindi naman sa ayaw. May lakad lang talaga ako. Basta sa susunod Oo. Sagot ko na humilig pa siya sa pisngi ko bago siya sumakay ng jeep. At ako naman, pumara ako ng taxi nung umalis na ang jeep na sinasakyan ni Dayan. Saka ako nagpahatid sa apartment ni Karen. Tumigil muna ako sa pintuan bago pinindot ang doorbell. At nagulat na lang ako nang bumukas ang pinto. Dahil ang pinsan niya ang nagbukas nito. Ken, ikaw pala. Tuloy ka. Yaya niya sa akin sa loob. Sumunod naman ako sa kanya. At nakita ko na nakaupo sa sofa si Uncle John. Habang si Karen naman, nasa kusina, nagluluto. Uncle, tawag ko sa kanya. Okay, buti at nandito ka na. Upo ka. At umupo naman ako sa sofa. Gusto mo nang may inom, Ken? Tanong nung pinsan ni Karen. Ay, hindi na. Salamat na lang. Nakangiting sabi ko sa kanya. Natinignan pa niya ako bago siya umalis. Ken. Po? Ano bang sabi ng papa mo sa'yo? Nakakaamoy na ata si Papa, Uncle, na may ginagawa tayong kalokohan. Ay, talaga yung papa mo? Akala ko tapos ng pagiging pulis niya. Yun nga po eh. Anyway, gusto kong samahan mo si Karen sa Sabado. Ha? Bakit po? Anong bakit? Basta samahan mo siya. Hindi ako pwedeng bumiyahe ng malayo, Uncle. Hindi naman kayo pupunta sa malayo. Basta samahan mo lang siyang tumingin ng bagong apartment. Lilipat siya? Oo. Tumaas na kasi ang renta dito. Baka magtaka ang auntie mo kung kukuha ako ng malaking pera sa bangko. Basta may titignan siyang apartment sa Sabado. Kaya samahan mo siya, ha? Sige po. Sagot ko sa kanya. At nakita ko si Karen na nakatayo sa may mesa. At nakangiting nakatingin sa akin. Uncle, hindi na po ako magtatagal. Paalam ko sa kanya.
Huwag ka muna umuwi. Dito ka na magapunan. Hindi po pwede. Pinapauwi ako ng maaga ni Papa. Ganun ba? O sige, ingat ka sa daan. At lumabas yung pinsan ni Karen. Hatid na kita sa labas, Ken. Ngunit nakita ko nag-react si Karen. Bakit mo pa ihahatid? Tanong niya sa pinsan niya. Hindi, isasara ko lang din yung pinto. Yun na lang ang tanging narinig namin sa kanya. At pumunta na to sa kusina. Sige Uncle, alis na ako. Shasha, ingat ka. Sabay tayo ko at sumunod na sa akin yung pinsan ni Karen. Pasensya ka na sa pinsan ko, Ken ha? Nganin niya nung nasa pintuan na kami. Okay lang. Sige, salamat ha. At lumabas na ako. Ken! Tawag niya sa akin. Bakit? Tumingin siya sa akin at sinabing, mag-ingat ka ha? Sige, salamat. Nagtaka ako sa sinabi niya. Nakita ko pa itong nakatayo sa may pintuan ng apartment ni Karen. Yung naglalakad na ako papunta sa waiting shed. Ano kayong problema nun? Ani ko sa aking sarili. Maya-may tumunog ang aking phone at nakita ko na tumatawag si Karen. Bakit? Ble, sasamahan mo ako sa Sabado. Ano ngayon? Well, simple lang naman, Ken. And don't you worry, dahil mag-enjoy ka rin. I doubt that. Sagot ko sa kanya. Ikaw at ako lang ang lalakad. My way, Ken. Akin ka sa Sabado. Yun ang akala mo. Nga pala yung pinsan mo ang word nun ha. Huwag mong tatawaging word ang pinsan ko ha. Galit niyang sabi sa akin. Pareho kayong dalawa. Ba't mag-ingat ka sa sinasabi mo, Ken? Kundi ano? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa Chelo mong tungkol sa atin. Sabi niya na napatigil ako at natahimik. Hindi ka makapagsalita, no? Kilala ko ang babaeng pinapaligaya mo. Kaya kung ayaw mong mabisto ka at mawala ang precious cellulo mo, mag-ingat ka sa sasabihin mo at susunod ka sa gusto ko. Kaya see you on Saturday. And by the way, Ken, alam kong wala kang suot na pang ibaba. Paano mo nalaman? Halata kaya sa suot mong slacks. And that gives me an idea. Gawin mo din yan sa Sabado, ha? See you soon, lover. At binaba niya na ang phone. Paano niya nalaman si Ma'am Chelo ang girlfriend ko? Tanong ko sa aking sarili. Na napaupo pa ako sa upuan ng waiting shed. At natulala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya pagdating ko ng bahay, nagpaalam na lang ako kay na mama na matutulog ako ng maaga. At hindi naman sila nagtanong kung bakit. Siguro dahil kita nila na pagod ako at wala ako sa mood na tumambay pa sa sala.
Kinabukasan ni maaga akong nagising. At salamat naman na hindi ako kinulit ni Ma'am Chelo kagabi. Kaya nakatulog ako ng diretso. Anong oras ka na naman uuwi mamaya? Tanong ng aking ina. Uuwi ho ako agad pagkatapos ng trabaho. Bakit po? Wala lang. Baka kasi late ka na naman umuwi. Uy, si Mama. Namiss ako. Pangungulit ko sa kanya. Tigilan mo nga ako, Kenneth. Pero nakita kong ngumiti siya. Bilisan mo nang kumain at baka malate ka. At inagay niya na yung baonan ko sa mesa. Hindi ko na naabutan pa si Mang Rod dahil nakabiyahe na pala to ng mas maaga. Kaya naman nag-abang na lang ako ng jeep sa labasan. Nang biglang tumunog ang aking phone at nakita ko ang text ni Ma'am Chelo. Kenneth! Sabi niya sa text na maraming exclamation point. Kaya agad ako nag-reply sa kanya. Ngunit ang sagot niya sa akin, wala lang. Nanatawa na lang ako. Papasok na ako sa trabaho. Reply ko sa kanya. Driving? No, commuting. Lol. Ay, boo! Reply niya sa akin. Nanatawa ako ng mahina. Agad sa nakasakay na ako ng jeep at dumating sa office. Ka-text ko pa rin siya. Nasa 3rd floor na ako. Alright, matutulog na rin ako. Sleep well, my love. Reply ko sa kanya. Thank you, baby. At pinasok ko na sa bulsa ko ang aking phone. Good morning, cutie pie. Pati ni Dayan sa akin. Cutie pie. Oh, bakit ka natawa? Ayaw mo? Baka may magselos. Sabi ko sa kanya. Nahinawakan naman niya ako sa balikat para pigilan akong pumasok sa loob. Sino naman na magsiselos? Wala, joke lang yun. Ken, sabihin mo na kung sino. Wala nga, naman to. Sige na. Ay teka, may nagkakagusto ba sa'yo dito? Kaya ka umiiwas sa akin pag nilalambing kita? Tinitigan niya talaga ako. Wala no. Ikaw naman, joke lang talaga yun. Malalaman ko din yan kung meron at kung sino. Bahala ka. Sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa loob. Hanggang sa dumating na ang 11:00 ng umaga. At heto na naman si Karen. Nagte-text na naman sa akin. At pinapaalala yung lakad namin sa Sabado. Ano kayang gagawin ko nito? Mahinig sabi ko sa aking sarili nang biglang dumungo sa cubicle ko si Aldwin. Atol, gusto mo bang sumama sa amin mamaya? Saan? Mag-lunch. May baon ako eh. Alam nyo naman yan. Huwag mo nalang kainin. Sama ka nalang sa amin. May bagong bukas daw na buffet dito. 2 kanto lang ang layo. Mura pa. Ganon? Sayang naman yung niluto ng mama ko. Di kainin na lang natin pagkatapos ng trabaho. Sabi naman ni Jet na hindi tumayo sa upuan niya. Baka mapanis eh. Di lagay mo nilang sa ref, Ken. Sagot naman ni Jepoy.
Tumayo siya at tumungo sa cubicle ko. Basta, sumama ka sa amin. Teka. Magpapaalam muna ako kay Dayan. Sabi ko sa kanya na napabugnot siya at umupo sa upuan niya. Tinawagan ko si Dayan sa extension nila. Paano ko? Tanong niya sa akin. Kung gusto mo, kainin mo na lang yung dala kong pagkain. O kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. Ganon? Paano naman yung pagkain mo? Di lalagay ko na lang sa ref. Kakainin na lang daw namin mamaya pagkatapos ng trabaho. Sige. Lagay mo na lang sa ref. Then tayong kakain yun mamaya. Huwag na sila. Malalaki na yan eh. Sabi na to na natawa na lang din ako. Sige. Ipapasok ko na lang to sa ref. Okay, mamaya. Thank you, Ken. Siya. Sabi ko sa may baba ng phone. At narinig ko na naman na tumunog yung cellphone ko. At nag-text na naman si Karen. Hindi na ako makapaghintay sa Sabado. Napapabuntong hininga na lamang ako. Tumating na ang tanghalian. Hindi kami pinansin ni Jepoy na magkatabi kami ni Dayan sa upuan nang nasa loob na kami ng restaurant. Kuha na tayo? Gutom na ako eh. Sabi ni Aldrin. Mauna na ako. Sabi naman ni Je na nagmamadali siyang naglakad para kumuha ng plato. At sumunod naman kami ni Dayan habang nasa likuran naman namin si Jepoy. Nang matapos kaming makakuha ng pagkain, bumalik na kami ni Dayan at nagsimula na kaming kumain. Wow, ang sarap! Anin niya na panay subo niya ng siomay. Yan lang kakainin mo? Ano ka ba? Tikim lang to, no? Babalik pa ako pagkatapos nito. Natatawang sabi niya. At nakita kong pabalik na rin yung tatlo sa table namin. Napansin ko naman na hindi makatingin sa amin si Jepoy. Dahil parang nagsiselo siya sa akin. Panay kasi ang kapit sa braso ko ni Dayan. Na dinidikit pa niya ang dibdib sa braso ko. Nagdulot tuloy ito ng pagkailing sa aming apat. At nang matapos na kaming mananghalian, tumunog yung phone ko nung nasa cubicle na ako. Hello? Hi. Pati niya sa akin. Good morning. Nag-lunch ka na? Tanong ni Ma'am Cielo sa akin. Yeah, kababalik ko lang. Ikaw, nag-breakfast ka na? I'm on my way to the kitchen. Sabi niya na narinig ko siyang bumaba sa hagdanan. Cherry Lou, buenos dias mi querida hija. O sa English good morning my dear daughter. Narinig ko sa background niya. Buenos dias mi papa. O sa ibang salita good morning dad. Dinig kong sagot niya sa kanyang ama. I'll talk to you later. Sige. Sagot ko at binaba niya na yung phone. At bumalik na ako sa trabaho. Nag-iisip pa rin ako ng paraan kung paano ako malulusutan si Karen. Tumatanggap din ako ng mga calls sa ibang ka-office mate ko dito. Mapataas man o sa floor namin. Hanggang sa nag-email sa akin si Dayan. Labas naman tayo sa Friday pagkatapos ng trabaho. May lakad ako niyan Sorry. Friday naman kin
Pwede bang i-postpone mo na lang yung lakad mo sa weekend? Since wala namang pasok. Ang kulit talaga nito ni Dayan. Maya-may nakaisip ako ng paraan. Kaya naman bigla ako napangiti. Kaya agad ko siyang tinawagan. Hello? Ken? Dayan? Yes? Pwede humingi ng favor? Sure. Anything. Ano yun? Mabilis niyang sagot sa akin. Kaya naman napangiti ako sa narinig ko. Mabilis lang dumaan ang mga araw. Hanggang sa dumating na ang Biyernes. Halos buong araw kong katext si Ma'am Chelo. Nababoard na raw kasi siya at gusto niya nang bumalik dito sa Pilipinas. At nag-text rin si Karen sa akin tungkol sa lakad namin sa Sabado. Hindi na ako makapaghintay. Makakasama na kita at masusolo na kita sa Saturday. Sabi nito sa text niya. Well, true. Reply ko naman sa kanya na puro kisses at hagang na-reply niya sa akin. Halos mapuno ng inbox ng cellphone ko sa mga text niya. Tinawagan ko si Dayan nung nakauwi na ako ng Biyernes ng gabi sa bahay. At na-excite pa siya. Don't worry, Ken. Sabi niya sa akin sa phone. At pagkatapos naming mag-usap, tinext ko si Ma'am Chelo para kamustahin siya. Pero hindi naman siya nag-reply. Naisip ko na baka busy lang to. Hanggang sa nakatulog na ako. At dumating na ang araw ng Sabado. Nagpaalam ako sa aking ina na aalis ako sandali. O saan ka naman pupunta? Pinapupunta po ako sa office. Ha? Anong oras ka naman uuwi? Hindi ko pa alam, ma. Baka buong araw ako doon. Tatawag na lang ho ako pag pauwi na ako. O sige, mag-ingat ka. At umalis na ako ng bahay. Naglakad na ako papunta sa labasan ng subdivision namin. At nandun na si Karen sa labas. Naghihintay sa akin habang nasa kotse niya. Hi! Bati niya sa akin na papalapit na ako sa kanya. Hello. Sabi ko sa kanya. Naumalik pa siya sa pisngi ko. At kitang-kita ko na tuwang-tuwa ito. Hindi ka ata baliw ngayon. Ani ko sa kanya. I'm happy. Pwede bang dumaan muna tayo sa work ko? O bakit naman? Basta lang. Sabi ko sa kanya. Nadinig na niya muna ako bago sinabing. Sige. At lumiko na siya sa kanto. At tinakandaan papunta sa work ko. Habang ako naman, kinuha ko yung phone ko sa bulsa ko at nag-send ako ng message. Sinong tinetext mo? Kaibigan ko. Kaibigan ha? Baka yung chelululo mong tinetext mo. Magsiselos ako niyan. Hindi. Kaibigan ko. Ayun siya oh. Turo ko sa may hagdanan ng building namin at hininto ni Karen ang kotse sa harap ng building. Sino siya? Tanong ni Karen sa akin. Kaibigan ko. Sasama siya sa atin? Oo. Masama ba? Tanong ko na tinignan niya ako ng masama. Karen, I would like you to meet Dayan. Dayan si Karen, kaibigan ko.
makilala ko sa kanilang dalawa. Nakita kong pareho silang dismayado. Nakinutuwa ako naman. Nang Huwebes kasi, niyaya ako ni Dea na mag-date kami ng Biyernes. At kinukulit niya ako. Nang bigla ko maisip ang problema ko kay Karen. At nakaisip ako ng paraan. Killing two birds with one stone, ika nga. So ito ang naisip kong paraan. Para mag-behave silang pareho. At safe na safe akong kasama silang dalawa. Halika, sakay ka na. Sabi ko kay Dea na lumabas ako at lumipat ako sa likuran. At napansin ko na naguluhan si Karen hanggang sa hindi na siya nakareact sa ginawa ko. Kaya nakala ko ba? Takang tanong ni Diana. Ay, sorry, nakalimutan ko pala. Samahan na lang muna natin si Karen na tumingin ng mga apartments. Nakangiti kong sabi sa kanya na tinignan ako ng dalawa. Ang unang apartment na tinignan namin, malapit to sa Pasig. Nasa 3rd floor. May 2 kwarto, full of furnish, at malapit lang sa mga malls at ibang establishment. Pero hindi to nagustuhan ni Karen dahil masyado daw maingay. Yung sumunod naman, nasa 2nd floor lang. Pero malapit to sa merkado, kaya hindi niya rin to nagustuhan. At yung pangatlo naman, kapareho sa tinitirhan niya. Pero 1 kwarto lang. At maliit ang banyo. Kaya pala mura ang upa. Ayoko rito? Sabi ni Karen. Na nakita akong mukha ni Diane na parang nababagot na siya. Nagsisimula na rin siyang mairita dahil hindi daw makapili agad si Karen. 1 apartment na lang. Naninig Karen sa amin. Na narinig ko na pabuntong hininga si Diane. Lihim naman ako natatawa sa kanila dahil effective ang plano ko. Pinasok ni Karen ang kotse sa parking lot at pumasok na kami sa lobby ng building na sinulubong kami ng realtor. Good morning! Bati niya sa amin at sinamahan kami nito sa 4th floor. Pinakita niya sa amin ang apartment. At nakita ko sa mukha ni Karen na nagustuhan niya ang lugar. Ito na ata. Sabi ko kay Diana na tumitingin din siya sa lugar. Ken, tingnan mo. Turo niya sa labas ng sliding door. Terrace yan. Safe na safe. Sabi ng realtor namin. Dali, Ken. Punta tayo doon. Sabi niya sa akin na umayaw ako dahil takot ako sa heights. Sige, ikaw na lang. Sabi ko kay Diane. Duwag talaga nito. At binuksan niya ang sliding door at lumabas sa terrace. Wow, ang ganda rito. Ken, tingnan mo. Tawag niya sa akin na natawa naman si Karen. Napansin ko na tinawagan niya si Uncle John. At kita ko natuwa yung realtor nang matapos kausapin ni Karen si Uncle. Sige po, ma'am. Aayusin ko po yung mga papers para makalipat na kayo rito. Sige, salamat. Alright, tapos na tayo. Sabi ko sa kanya. Aalis na tayo? Sagot naman ni Diana nang pumasok na to sa loob. Oo. Ano, Karen? Pwede na kami umalis?
Tanong ko sa kanya na magkatabi kaming nakatayo ni Dayan sa kanyang harapan. Mag-aalas 11 na pala. Mag-lunch muna tayo. Treat ko yun sa inyo sa pagsama niyo sa akin. Sige, gutom na rin ako eh. Sagot naman ni Dayan. Ay, hindi na. Okay lang naman sa amin. Nabigla akong siniko ni Dayan. Ano ka ba? Mahinig sabi niya sa akin na natawa naman si Karen. Kaya naman muli kami sumakay sa kanyang sasakyan at dinala niya kami sa isang restaurant na malapit sa apartment at tinitignan namin. Natuwa naman si Dayan nung inabutan na kami ng menu ng waiter. At habang naghihintay sa aming order, nagkwentuhan ng dalawa. Matagal na ba kayo magkasama ni Ken? Tanong ni Karen kay Dayan. Oo, 2 years na. Ganun ba? Pansin ko sobrang close niya. Oo nga eh. Pero lately lang kami naging close. Sabi ni Dayan na tahimik lang ako. Tumitingin ako sa paligid. Bakit naman? Ito kasing mokong na to. Sobrang torpe. Napatingin tuloy ako sa kanya. Ganyan talaga yan. Sagot naman ni Karen. Kayo, paano ba kayo nagkakilala ni Ken? Balik tanong sa kanya ni Dayan. Oo nga, Karen. Paano nga ba tayo nagkakilala? Nakangiti kong tanong sa kanya. Nangumiti rin siya. Actually, Dayan, ex ako ni Ken. Ha? Seryoso? Kulat na tanong ni Dayan sa kanya. Natumawa lang siya. Hindi, biro lang. Friends kami ni Ken. Very close friends. At naramdaman ko ang paa niya na humimas sa binti ko. Na napatras ako sa gulat. Okay ka lang, Ken? Tanong ni Dayan sa akin. Oo, okay lang ako. Nakangiti kong sagot sa kanya at tinignan ko si Karen na parang wala lang nangyari. Hanggang sa dumating na in-order namin at nagsimula na kaming kumain. Saan nga palang lakad niyo? Tanong ni Karen sa amin. Ewan ko ba kay Ken? Hindi naman sinabi sa akin kung saan kami pupunta. Pero ang sinadjust ko, manood kami ng sine. Ano naman ang papanoorin niyo? Titignan pa lang namin kung ano magandang palabas ngayon eh. Sagot naman ni Dayan sa kanya. Habang ako, tahimik lang na kumakain sa tabi niya. Manonood lang ba kayo ng sine? Tanong ni Karen sa kanya. Nahumiti naman si Dayan. Hindi ko alam kay Ken. Nalumingon siya sa akin. Tignan lang natin kung may oras pa. Sabi ko sa kanya na tinignan ko ang phone ko sa bulsa. At kuwaring may tinitingnan ako. Well, kung walang maisip si Ken, sabi hawak niya sa hita ko. Akong bahala. Sabi ni Dayan. Kung gusto nyo, doon na lang kayo sa bahay. Libre pa. Yaya ni Karen sa amin na napatingin ako sa kanya. No, okay lang kami. Sabi ko sa kanya. Sige na, doon na lang kayo. Isa pa, marami akong DVDs na pwede niyong pagpilian. Hindi na, Karen. Salamat na lang. Sagot naman ni Dayan. Na napangiti naman ako.
dahil alam kong gusto rin ni Dayan na magkaroon kami ng private time. Ay, gusto ko yung bag mo. Biglang sabi ni Karen kay Dayan. Oo. Binigay lang sa akin to nung pumunta ako ng Singapore. Sino? Tanong ko sa kanya. Nakinurot ako sa hita. Aray? Sabi ko na napatingin sa akin si Karen. May mga bags din ako sa bahay kung gusto mong makita. Sa susunod na. At pinutol ako ni Dayan. Anong klaseng bags? Nakuha ni Karen ang atensyon ni Dayan. Mahilig kasi talaga sa mga bags si Dayan. Lalo na sa mga makukulay na bag. One time nga nang pumunta kami ng Cebu para sa business meeting namin sa kliyente. Nakisuyo siya kay Rose. Instead na deliver through package ang bag na in-order niya online sa isang Cebuana, pinapick up pa niya to kay Rose. Kaya hindi na ako magtataka kung magbago ang isip ni Diana at sumama na lang kay Karen. Punta tayo, Ken. Sabi niya sa akin na napailing na lang ako. Bag na naman. At tinignan niya ako ng masama. Kaya pagkatapos naming mananghalian, nagkukunwari ako na sumama ang aking pakiramdam. Sus, sige na Ken. Sandali lang naman tayo doon. Habang nakahawak sa braso ko si Diana, nang lumabas kami ng restaurant. At pansin ko naman na nagbago ang timpla ng mukha ni Karen. Alam kong nagsiselos to. O nga Ken, sumama ka na lang para makita mo rin yung mga bags ko. Biro ni Karen na tumawa rin si Diana. Nakita ko na yan. Hindi na bago sa akin yan. Pero hinila ko ni Diana papunta sa kotse ni Karen. At hindi niya ako binitawan hanggat hindi ako sumasakay ng kotse. Kaya wala na akong nagawa pa, kundi ang sumakay na lang. At umalis na kami papunta sa apartment ni Karen.